Mainit na kaganapan ngayon sa Facebook. Nag-aaway o nagsasagutan si Josh Mojica sa si Makagago. Gumawa ng video si Josh Mojica na kung saan parang bahagyang pinaparinggan niya ito nga si Makagago at yung mga galit sa Tier 1. At kitang-kita ko naman na medyo panig nga siya sa side ng Tier 1 at ina-explain niya kung bakit ito bumagsak at sino dapat ang sisihin, no, na medyo parang kinagalit ni Makagago din kasi agad sinagot ni Makagago ng bata ka pa, Josh. Hindi ako magkakaso sa'yo pero pangako mong huwag ka rin magkakaso at parang magwawasakan tayo kasi parang ganito yung mangyayari, no? Sa video ni Josh Mojica na trending ngayon, ina-explain niya dito yung stakeholder, no? Which is tama naman yung pagkakasabi niya at parang sinasabi niya kay MG na mali yung pagkakaintindi ni MG sa salitang stakeholder. Okay? Sinabihan ako ni MG ng tolongges daw ako. Pero bago muna yon, may gusto muna ako itanong sa'yo, Makagago. Alam mo ba ang ibig sabihin ng stakeholder? At agad naman pinaboran ito ng comment section na kung saan kinakampihan ng mga madla si Josh Mojica. Madaming mga tao ang bumilib kasi nga syempre bata pa si Josh tapos may ganito na siyang thinking, 'di ba? Sino ba naman 22-year-old ang ganyan na ang mindset, 'di ba? May alam na sa business at may mga core values na siya para magpatakbo talaga ng negosyo, 'di ba? Nakakabilib kasi nung 22-year-old ako, tamang tomala ako ng MP Light. Kasi tamang alaga ako ng kalapate, 'di ba? So napakalayo niya talaga para sa isang 22-year-old na bata, no? So ang daming bumilib. Pero may punto rin naman si MJ dito, mga soy ko, kasi ang gusto lang naman iparating nito ni MJ may mga taong hindi nabayaran. Meaning, may mga usapang hindi natupad. Diba? Ano ba ang usapan kapag ikaw ay empleyado? Syempre, magtatrabaho ako sa'yo kapalit ng salary na pinangako mo at pinag-usapan natin. Yun lang naman ang focus ng empleyado eh. Okay, so naiintindihan ko kasi nagmumula yung galit ng mga empleyado ng Tier 1 at mga streamer nila o basta lahat ng empleyado ng Tier 1 na nagalit sa Tier 1, no? Kasi hindi sila napasahod, 'di ba? Naiintindihan ko kasi ang focus lang naman ng empleyado talaga, wala akong pakialam kung anong takbo ng company. Sa totoo lang, ganoon naman tayo lahat eh. Wala namang puso talagang empleyado sa company, mostly. At ang company, wala rin namang puso sa empleyado yan. Okay? So, kapag ikaw ay hindi nag-perform o underperform yung ginagawa mo, no? Mababa yung numbers na pinoproject mo, anong gagawin sa'yo ng company? Di ba, hindi ka naman bibigyan niya ng maraming chances, no? Hanggang second chance lang naman yan. Minsan niya, wala pa eh. 'Di ba? Wala nang second chance, sisibaking ka na pag ang baba lagi ng mga numbers mo, 'di ba? O wala rin puso company diyan. So, ito medyo naiintindihan ko talaga yung mga empleyado sa nanggagaling. Pero naiintindihan ko rin si Josh ba't niya nasabi yan. Kasi syempre, business owner yan si Josh Mojica. Yung perspective niyan, talagang mas naiintindihan niya yung posisyon ni Trike. Okay, kasi si Josh, business owner din, si Trike, CEO din, o CEO, I don't know. Basta isa sila sa mga namumuno ng mga negosyo na yan, diba? So, May gusto muna ako itanong sa'yo, Makagago. Alam mo ba ang ibig sabihin ng stakeholder? Ha? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng stakeholder? Sabi mo doon, binasa mo yung stakeholder na message ng Tier 1, tapos tinawanan mo. Sabi mo, wala pa doon yung mga creator, hindi pa nila dinadamay ang creator pag sinabi nilang stakeholder. Alam mo ba yung ibig sabihin ng stakeholder? Yes or no? Hindi. Okay? I-search mo na lang. Ang stakeholder is any person, group, or organization that has to do with the business. pare-pares sila naiintindihan ng isa't isa. Pero gets ko talaga si Josh Jang, gets ko din yung perspective ng owner, pero gets ko din yung perspective ng empleyado. Sa empleyado kasi hindi komplikado intindihin talaga. Ang dali lang talaga intindihin. Ano pinangako mo sa akin? 20,000 per month? O sige, tatrabahuin kayo 8 hours a day. Shake hands, pang, black and white paper, pirma. O, di dapat tutuparin yun, di ba? Kaya nga may dole, yari kayo sa dole kapag hindi nyo tinupad yung ganyan eh. Mapapasara kayo, makakasuhan kayo, di ba? Nanginginig yung mga company kapag naririnig na yung salitang dole. Kasi ibig sabihin, pag dumating sa dole, may usapan na hindi natutupad. May pinangako na hindi nabibigay. Okay? Ito sa hinaba-habang explanation ni Josh Mojica. Josh, pasensya ka na pare pero
sa pagkakaintindi ko dyan sa buong explanation mo, nagpaikot-ikot ka lang sa stakeholder and ina-explain mo yung side ng negosyo. Okay? Dun yan talaga umikot. Gusto mo na ma-appreciate ng empleyado kahit papano nabigyan ka nito ng pera. Kahit papano napakain ka ng negosyo na to. Dapat magkaroon din kayo ng puso sa negosyo. Nakikita niyo ako ngayon na lagi kong kasama si Boss Strike. Kasi si Boss Strike ay isang negosyanteng nalugi. At ako, nakita ko yun and I'm trying to help. Okay? Now, let me get... Hindi ganun ang utak na empleyado, Josh. Alam mo yan, napakaliit lang ng pake ng empleyado sa negosyo. Kapag ang negosyo, hindi ako nasasahuran, hindi ako napapakain, aalis ako dyan. Ganun lang yun talaga. Ganun lang yun. Maaling madelay mo yung sahod nila ng 1 buwan, 2 buwan, magwo-work pa yan, pero sa pangatlong buwan, sabi ko sa'yo, hindi na magpapakita yan. Pake nila dyan. Eh syempre may pamilyang pinapakain din yan. Paycheck to paycheck lang din naman talaga ang mga empleyado ng bubuhay. Paano mababayaran yung renta nila? Paano mababayaran yung kuryente nila? Paano mababayaran yung mga tuition fee ng mga yan? O kaya yung pinapaaral niya kapatid? Baka kapag-wait din ba yun? Marami kasi mga bills, Josh, ang hindi makakapaghintay. Ay, empleyado, pwede ka matiis niyan. Kung lahat ng bills niyan, bayad eh. Pwede yan, matitiis ka niyan. Pero kung sila, kinakatok din sila ng mga bills nila, Josh, syempre, maiintindihan mo rin sana yan, di ba? No? Sana hindi mo na lang sinabi na huwag kayong magalit kay Trike, sa business kayo, maka-appreciate kayo. Sana hindi mo na lang sinabi kasi nakakadagdag ng galit yun sa mga empleyadong hindi nabayaran, di ba? Knowingly na wala naman talagang pake ang empleyado sa company. Vice versa, wala rin pake ang company sa empleyado. Sa totoo lang. Okay? But instead, i-gaslight mo yan, Josh. Bakit hindi na lang kasi ninyo tanggapin na may mga maling decision making talaga yung mga namumuno dyan. Yun lang yung tingin ko. Ato nagka-business din ako ng small business pero hindi ako kasing lupit ninyo. But I would say, but ganun talaga, tanggapin nyo na lang. Nagkamali kayo ng decision making, nagkamali kayo ng pagpapatakbo sa pera eh. Yun lang naman umikot ang negosyo eh. Mali ka ng pagsunog ng pera, mali ka ng pagkalkula, yan lang naman umikot talaga yan. Kahit anong English term ang paliwanag nyo dyan, basta nasunugan ka ng pera dyan, mali-mali yung decision mo. Ganun yun. Kaya walang customer pumapasok, walang ads na pumapasok, mali-mali kasi yung decision. Okay? Pwedeng mali kaya ng nilagayan ng pera, mali ka ng in-expand the department, pwedeng ganon. O dapat nagka-cut ka na ng tao, hindi ka pa nag-cut ng mga time na yon. O yan tuloy. Maraming paikot-ikot yan, pero ang punot dulo dyan, yung mga namumuno ang dapat sisihin talaga dyan. Ba't ka namin sisihin empleyado? Wala kang dapat sisihin sa mga empleyado kung umalis yan. Kasi napakaliit lang talaga ng unawa ng empleyado dyan sa mga bagay na yan. Hindi naman sila nagpapatakbo eh. Dapat sana naiintindihan nung mga tao or stakeholders, meaning kahit sino pa, creators, investors, suppliers, lahat, kliyente. Ano na lang yung dapat sanang naiisip ng mga tao or even the audience that is affected, the fans that is affected dahil yung mga idol nilang creators ay na-compromise. Ano na lang yung dapat isipin nila? Na for the previous work that they have done with Tier 1, mula nung umpisa na nag-sign sila, na pumirma sila ng kontrata sa Tier 1 at ang kausap nila at ang katrabaho nila ay negosyo. At hindi maliit itong negosyo na to. Ang negosyo na to, may foreign investors, may VC. Ang kausap nyo, may Australian, European, Singaporean na mga board members. Okay? Yun ang kausap nyo. Kung magiging honest ako, hindi ka dapat super affected at hindi ka dapat naninira ng tao directly or dun mo biniblame lahat sa taong yun. Why? For example, if a business fails, what do we have to do? Accept. That's the first thing to do. For any circumstances, mapabuhay man yan, love life, business, career, work, kapag may nangyaring masama, ang una mong gagawin, you accept. Tanggapin mo na may nangyaring masama, then move forward. Okay, so hindi naman business owner yung mga yan. So hindi naman nila para paaralin pa yung mga ganun pasikot-sikot. Ang tanging utak lang ng empleyado talaga, tatrabaho ako dyan, eto yung sahod ko, okay. Check hands tayo, pak. Black and white paper firma, okay na ako. Yun lang yun. Okay, doon lang yung nakapokus. Hindi na para intindihin pa kayo sa mga operations ninyo dyan sa taas. Okay, gets kita, saan galing yan. Pero sana maintindihan mo rin yung empleyado. So, pero ang ganda ng pagkapaliwanag mo doon para sa 22-year-old. Tangina ng mga panahon na yan, sobrang tanga ko talaga eh. So, ikaw, nakakabilib ka sa ganyang edad mo. I think malayo talaga mararating mo.
At mahihigitan mo pa yung mga pera ng lahat. O kahit si MG, kung magtutuloy-tuloy ka na puro tama desisyon mo, tayo mahihigitan mo talaga pera ng MG lahat. Tingin ko, baka nga higit na yung pera mo ngayon kay MG. Ayan, sa lahat ng mga sikat pa, no? Kala Doggy, lahat yan malalagpasan mo kasi ang bata mo pa eh. So ang dami mo talaga may ipon na pera. Alam nyo, sa totoo nga lang ito sa akin perspective na to, hindi ko nga kayo nagigets bakit nag-i-internet pa kayo, sa totoo lang eh. Ako pagka ako nagkaroon ako ng ganyang pera, mananahimik na ako talaga eh. Hindi niyo na ako makikita sa internet. Hindi ko alam bakit ini-stress niyo pa yung mga sarili ninyo, kayo mayayaman na kayo, MG, Josh Moica. Hindi ko alam bakit naglalaro pa kayo ng mga ganito, guys. Nabibilib ako kung paano ninyo naangat yung mga karir ninyo. At isa yun sa mga pattern na ginagamit ko minsan sa karir ko. Ang dami ko natutunan sa inyo, guys. Shoutout sa inyo, Makagago and Josh. But kung ako bibigyan ng ganyang pera, hindi ko na gagawin tong internet shit na to. Tong ginagawa ni Soy sa daw ngayon, hindi ko na to gagawin. Sobrang chill na lang ako. Tutulong-tulong na lang ako. Lifestyle na lang gagawin ko talaga. So, hindi ko gets. Baka passion nyo na talaga yan, no? So, yung content creation. Pero napakagulo ng internet eh. Para stressing ko pa sarili ko, knowingly na multi-millionaire ako. So, I don't know.